Mang Berting, wala ho bang ipinaabot sa Alfric para sa akin? Excited na tanong ni Judy sa katiwala ng mga Benitez nang dumating ito. Galing ito sa bahay ng mga Benitez sa Maynila, kung saan tumutuloy si Alfric, ang apo ng matriarka ng mga Benitez kung saan sila namamasukang mag-ina. Mayroon, sagot nito. Iginala muna nito ang paningin sa paligid na parabang tinitiyak na walang ibang makakarinig sa kanila. Saka nito dinukot ang isang colored envelope mula sa likurang bulsa ng pantalon nito. Excited na kinuha niya iyon, saka itinago sa bulsa ng kanyang uniforme. Thank you ho, Mang Berting. Okay lang, sige Judy, baka hanapin ako ninyo Esper. Tumalikod ng matandang lalaki. Siya naman ay nagtuloy sa kanilang quarters. Saka nagmamadaling binasa ang sulat na galing kay Alfric. Miss Dimples, 2 weeks pa lang ako rito sa Maynila, pero miss na kita. Parang gusto ko nang bumalik dyan sa San Pablo. Mapapraning yata ako kapag hindi kita nakita. Kung papayagan lang talaga ako ni Lola, mas gusto kong dyan na lang ako mag-college para hindi ako malayo sa'yo. Sa tuwing gigising ako sa umaga, ikaw ang unang hinahanap ng mga mata ko. Gusto kong hilahin ng mga araw para mag-sem break na. You are the apple of my eyes. The smile that makes me smile too. Huminto siya sa pagbabasa nang may maramdaman siyang pagkabog sa kanyang dibdib. Kabog na nagdudulot ng sayang noon pa lamang niya nadama sa buong 15 taon ng buhay niya. You're the apple of my eyes, the smile that makes me smile too. Hindi lamang ninamnam iyon ang kanyang mga labi, kundi maging ang kanyang puso. Ako raw ang apple of his eyes. Tila pagkukwento niya sa sariling refleksyon sa salamin. Hinagka niya ang scented stationery, kapag kuwa'y itinapat niya iyon sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang ang isang katulad niya na anak lamang ng kusinera ng mga Benitez ay papansinin at papahalagahan ni Alfric. Nasa ganung ayos siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila ng nanay niya. Tagaluto ito sa bahay na iyon at helper siya nito sa kusina. Bakit nandito ka? Marami tayong trabaho sa kusina ah. Pasitang tanong nito sa kanya. At ano yung hawak mo? Maagap na itinago niya sa likuran niya ang sulat ni Alfric. Huwag mo nang itanong sa akin yan, sabi pa nito. Napilitan siyang ilabas iyon. Sulat lang naman ho ito. Kanino galing? Kay... Natakot siyang sabihin ng totoo dahil baka magalit ito. Kanino? Kay Alfric po. Alfric? Alfric na lang ang tawag mo sa apo ni Nyora Esper? Yun po ang gusto niya eh. Talaga ha? Halatang naiintriga ito base sa ekspresyon ng mukha nito. Teka, kay Alfric ka mo galing yung sulat na yan? Para saan? Wala po, nangangamusta lang. Nangangamusta? Opo, close na kami bago siya lumawas ng Maynila. Close? Ha? Baka kapag nalaman ni Nyora Esper yan, ay masamain nun. Baka pinipilit mo ang sarili mo na magdikit kay Alfric. Hindi nay, talaga lang magka-vibes kami ni Alfric. Saka mabait yon, malayo sa ulagali ng kanyang lula. Kahit na, alam mo naman ang ugali ng lola niya. Sumunod ka na sa akin sa kusina. Marami tayong trabaho. Napansin niyang may kung anong inilagay sa cabinet ang nanay niya na halatang itinago sa kanya. O sige na, mauna ka na sa kusina. Anito nang mapansing nakatingin siya sa ginagawa nito. Gawin mo na yung butter ng Cameron. Nauna na siyang lumabas ng quarters nila para magbalik sa kusina. Pero naiintriga rin siya. Anong sinikap itago sa kanya ng nanay niya? Hinintay lang ni Judy na makatulugan nanay niya at bumangon uli siya. Kahit malalim na ang gabi ay gumawa siya ng sagot niya sa sulat ni Alfric. Mag-iingat ka riyan, aligaan mo ang sarili mo. Hayaan mo, pag uwi mo rito, igagawa kita ng leche flan. Gustong gusto ni Alfric ang leche flan na gawa niya na itinuro sa kanya ng nanay niya. Nakakalima hanggang 7 linera yon. Mahaba-haba ang sulat na ginawa niya para kay Alfric dahil miss na niya ito.
Napakarami na niyang naipang kwento rito. Madalas kasi silang nagkwekwentuhan sa gazebo bago sila matulog nung hindi pa ito namamalagi sa Maynila. Wala siyang kaedad sa mansyon kaya itinuring na niyang barkada ang iba pang kasambahay. Pero nang pansinin siya ni Alfric at tanggapin siya bilang kaibigan nito ay nagkaroon siya ng barkada sa loob ng mansyon. Mula noon, palagi na silang nagkwekwentuhan ng tungkol sa kung ano-ano. Noong una ay nag-click lang sila dahil pareho sila ng paboritong band, ang Side A and B band. Pinakita pa nga nito sa kanya ang CDs nito at ibinahagi nito sa kanya. Ipinahiram din nito sa kanya ang portable CD player nito. Hanggang sa maging close sila, sabay na silang nag-snack, madalas na ito nag-request ng mga pagkain gusto nito. Natutuwa siya kapag nakikita niyang nagugustuhan nito ang mga niluluto nilang mag-ina. Lalo pa silang naging malapit sa isa't isa nang mamatay ang mami nito mahigit 2 buwan na ang nakakaraan dahil sa breast cancer. Kapag kailangan nito ng kausap ay palaging siya ang nilalapitan nito. Siguro'y nakatulong siyang magamot ang pagdadalamhati nito. Nakakapanghinayang nga lamang at nagkalayo sila dahil sa pag-aaral nito sa kolehiyo sa Amerika nga sana gusto ng lola nito na mag-aral sa Alfric pero tumuto lang daddy nito. Kamamatay lamang daw ng asawa nito kaya ayaw nitong malayo sa Alfric. Pagkatapos niyang gumawa ng sulat ay inilagay niya iyon sa ilalim ng unan at nahiga na siya. Nagsisimula pa lamang siyang humuli ng antok nang maramdaman niyang may kumikilos sa double deck. Sumilip siya. Napansin niya ang kanyang nanay na tumayo mula sa lower deck ng double deck na hinihiga nila. Nang silipin niya ang wall clock bago siya mahiga ay pasado 12:00 na ng hating gabi. Nagtaka siya nang mapansing lumabas ito ng quarters. Kung iihi siya ay may CR naman dito sa loob. Bakit kailangan pa siyang lumabas ng quarters namin? Tanong niya sa sarili. Nanatili siyang nakikiramdam at naghihintay sa kanyang higaan. Ngunit halos kalahating oras nang nakalipas ay hindi pa nito bumabalik. Gusto na sana niyang bumangon para alamin kung saan ito nagpunta pero nag-aalala siyang baka magising ang 3 pang kasama nila sa quarters at malaman pang lumabas ang nanay niya. Nanatili siyang gising hanggat hindi bumabalik ang nanay niya. "San ka nagpunta kagabi, Nay?" Kahit na nag-aalangan siya, hindi rin natiis ni Judy na hindi tanungin ang kanyang ina tungkol sa paglabas ng ng quarters nila nang nagdaang gabi. "Kagabi?" Balik tanong nito. Nasa loob sila ng pinakamalaking supermarket sa San Pablo. "Opo, gabing-gabi na nakita ko pa kayong lumabas ng quarters. Nagising kasi ako nagpahangin lang ako sa gazebo. Naalinsanganan kasi ako kahit may electric fan sa loob ng quarters natin." Gusto niyang sabihin na hindi naman mainit sa loob ng quarters nila, kaya lalo niyang nakapagkuro na nagsisinungaling ito sa kanya. Pero bakit naman ito magsisinungaling sa kanya? Hindi ba ang turo pa nga nito sa kanya ay huwag na huwag siyang magsisinungaling? Hindi na siya nag-usisa pa dahil baka ikagalit ng nanay niya. Tuwang-tuwa si Judy nang makatanggap siya ng phone call mula kay Alfric pagkalipas lang ng ilang araw. "Kamusta na?" tanong nito mula sa linya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Marinig pa lang niya ang boses nito ay para na siyang kinikiliti sa batok. "Hello, Judy? Nariyan ka pa ba?" Oo. Bakit hindi ka nagsasalita?" Na-surprise lang ako. Hindi ko akalaing tatawagan mo ako. Miss na kasi kita Lalo siyang kinilig sa narinig. "Talaga? Naaalala mo pa ako riyan? Manila yan. Marami siyempreng maganda riyan. Saka marami ka na sigurong bagong friends dyan." "Marami ngang maganda rito pero wala pa rin mas gaganda sa'yo." Lalo siyang kinilig. "Ikaw ang lakas mo talaga mambola." "Totoo yun Kahit marami maganda rito, iba ka pa rin. Ang charm mo pa rin ang hinahanap ko. Ang cute smile mo, ang dimples mo, saka yung tawa mong masakit sa tainga." "Ewan?" Nakaingos pero nakangiting sabi niya.
Napansin niyang lumabas ng kusina ang nanay niya at nakita siya nitong may kausap sa telepono sa sala. Tiningnan siya nito ng makahulugan. Sige na, Elfric, baka may makakita sa akin na gumagamit ng telepono eh. Wala naman dyan si Lola, hindi ba? Kaya nga itinaon ko ang pagtawag sa'yo ngayon eh. Oo nga, pero baka makita at mapagalitan ako ng daddy mo o mayordoma. Gusto ko pang mag-usap tayo eh. Pagbalik mo na lang dito, kailan ka ba uuwi? Tanong niya rito. Baka next month pa, kaya nga nagmimiss na kita talaga. Namimiss na rin kita, wala namang nangungulit sa akin dito. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para makauwi riyan. Sinasenyasa na siya ng nanay niya na ibaba na ang telepono kaya nagpaalam na siya kay Elfric kahit ayaw pa sana niyang tapusin ang pakikipag-usap dito. Sino yun? Pagalit na tanong ng nanay niya. Si Elfric po. Bakit ka naman niya tinawagan? Wala ho, nangangamusta lang. Hindi mo ba naisip na baka pagalitan ka ni Nyora Esper kapag nalaman yan? Siya naman po ang tumawag eh. Alangan naman pong hindi ko sagutin. Huwag ka ng mga tuwiran. Bumalik ka sa kusina. Oho. Medyo nababad trip na sagot niya. Bakit ba nagagalit ang nanay niya sa pakikipagkaibigan niya kay Elfric? Kapapasok pa lang ni Judy sa quarters nila nang mapansin niya ang fresh roses sa ibabaw ng side table malapit sa higaan nila ng nanay niya. Kanino kaya galing to? Tanong niya sa sarili. Bigla niyang naisip si Elfric. Hindi kaya ito nagpadala niyon para sa kanya? Tiningnan niya ang card pero walang pangalan. Agad na tinanong niya ang kanyang nanay tungkol doon. Sa akin iyon, may nagbigay na walang magawa. Sino ho? Huwag mo nang itanong dahil hindi ko rin alam. Naku nay, may nanliligaw na naman sa inyo. At bakit para excited ka? Siyempre naman ho. Wala na akong balak mag-asawa. Sakit lang ng ulo yan. Nadala na ako sa tatay mo. 3 taong gulang lang siya nang iwan sila ng tatay niya. Iniwan pa nito ang nanay niya ng malaking utang. Mula noon, wala na silang balita tungkol dito dahil sinadya ng nanay niya na lumayo. Dahil alam nilang isang araw ay posibleng balikan sila nito at guluhin na naman ang buhay nila kaya nagpapalipat-lipat sila ng lugar. Maraming nanliligaw sa nanay niya pero wala itong pinansin. Kaya nga sila umalis ng restaurant na matagal nang pinagtatrabahuhan nito kung saan din sila nakikitira ay dahil isang pamilyadong lalaki ang nangungulit at nanggugulo sa nanay niya. Napadpad sila sa San Pablo. At least sa mansyon ng mga Benitez ay tahimik ang buhay nila. Walang nangungulit na manliligaw sa nanay niya. Pero wala nga ba? May clue ka ba kung sino yung secret admirer mo, Sally? Usisa ng isa pang katulong sa nanay niya habang naghahanda sa pagtulog ang lahat sa quarters na iyon. Matagal nang naniliban ang mansyon si Shanang samantalang sila ng nanay niya ay mahigit 1 taon pa lang. Wala eh. Sagot ng nanay niya na tila atubili. Maganda at bata ka pa, kaya hindi ka talaga mawawala ng admirers. Ayoko nang sanang isipin ang tungkol dyan. Wala na akong balak mag-asawa uli. Bakit naman? 35 ka pa lang naman, hindi ba? May karapatan kang muling lumigaya. Kapag may dumating na matinong lalaki, mag-asawa ka uli. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. May anak naman na ako, kaya bakit maghahanap pa ako ng katuwang sa buhay? Natatakot na ako magkamali uli. Pero mahirap pa rin magsalita ng tapos. Sabi ng nanay niya. Napaisip si Judy habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nararamdaman niyang may hindi sinasabi sa kanyang nanay niya. Hindi kaya may lalaki nang pumupukaw sa pansin nito na ayaw pa lang nitong aminin sa kanya? Nasa kusina si Judy nang may 2 kamay na tumakip sa kanyang mga mata mula sa likuran habang nagpupuna siya ng mga kubyertos na gagamitin para sa maliit na party mamayang gabi sa mansyon dahil birthday ni Senyora Esperanza. Sino ba to?
Tanong niya habang pilit na tinatanggal niya ang mga kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Nang hindi niya matanggal iyon ay sinalat niya ang kamay upang makilala ang may-ari niyon. Parang mga kamay ng lalaki. Hindi kaya si Alfred ito? Pero paano namang mangyayari iyon? Nasa Maynila si Alfred dahil hindi pa nakapag-schedule ang uwi nito sa San Pablo. Tinanggal na ng taong nasa likuran niya ang kamay nito. At ang unang nakita niya ay isang maliit pero magandang stuffed toy. Paglingon niya, ang nakangiting mukha ni Alfred ang nakita niya. Alfred? Halos napasigaw siya. Muntik na niyang mayakap ito sa sobrang tuwa. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Bahay ko to, remember? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit nandito ka? Sumakay ako ng kotse. Dinala ko ng sasakyan dito. Ito naman, hindi na makausap ng matino. Sabi niya. Saka masuyong hinampas ito sa balikat. Akala ko ba next month pa ang pag-uwi mo? Birthday ni Lola eh. At gusto mo siyang sorpresahin? Medyo, sabi nitong nagkibit balikat. Pero ang talagang dahilan kaya umuwi ako ngayon ay dahil gustong gusto na kitang makita. Speechless siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Lalo na nang iabot sa kanya ni Alfred ang stuffed toy na dala nito. Nagkatinginan na lamang sila. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.